Tuwing buwan ng Agosto, ipinagdiwang natin ang buwan ng wika bilang pagbibigay-pugay kay Manuel Luis Quezon. Si Manuel Luis Quezon ay kinilala bilang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagtataguyod at pagpapahalaga sa wikang pambansa ng Pilipinas, ang wikang Filipino. Bagaman walang tiyak na petsa kung kailan naging opisyal na tinaguri ang ama ng wikang pambansa si Manuel Luis Quezon, maaaring itinuring siya ganap na ama ng wikang pambansa noong panahon ng kanyang pamumuno bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. At noong 1935 idinaos ang unang pambansang halalan sa pagkapangulo. At nanalo si Manuel Luis Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas, laban kina Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay. Si Manuel Luis Quezon ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay itinatag noong 1935 sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano, at si Quezon ay nagsilbing unang Pangulo nito mula 1935 hanggang 1944. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nilagdaan ni Manuel Luis Quezon ang Batas Commonwealth Bilang 184 noong November 13, 1936, na nagtatakda ng pagsasakatuparan ng isang pambansang wika. Ito ang nagtakda ng pagsusulong ng wikang pambansa at itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP. Ang misyon ng SWP ay itaguyod, paunlarin, at panatilihin ang wikang pambansa. Ang pagpapalaganap ng Tagalog at pag-unlad nito patungo sa Filipino ay naging pangunahing layunin ng kanyang administrasyon. Ang kontribusyon ni Quezon sa pagpapahalaga at pagtataguyod sa wikang pambansa ng Pilipinas ang nagdala sa kanya ng titulong Ama ng Wikang Pambansa. Ang pariralang ito ay nagsasaad ng mataas na pagtanaw sa kanyang malaking papel sa pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Buwan ng Agosto ipinagdiwang ang buwan ng wika dahil buwan ng Agosto ipinanganak at namatay si Manuel Luis Quezon. August 19, 1878 ipinanganak si Manuel Luis Quezon at August 1, 1944 namatay si Manuel Luis Quezon. Alam mo ba, si dating Pangulong Benigno S. Aquino III ang unang gumamit ng purong wikang Filipino sa kanyang SONA noong 2010. Ito ang kauna-unahang SONA na nailahad ng buo gamit ang wikang pambansa ng Pilipinas. Hindi katulad ng mga ibang Pangulo na pawang nasa wikang Ingles ang mga SONA na maituturing namang wikang opisyal. At dyan nagtatapos ang ating maikling video, sana'y nagustuhan nyo. Paki-like, share and subscribe naman mga kaibigan, yan ay malaking bagay na sa akin.